Ako si Rosella Marlita de la Cruz, mula sa isang malaking pamilya. Pangalawa, sa 6 na magkakapatid. Ang tatay ko ay OFW sa Middle East at nawalan siya ng trabaho noong pandemic. Ang nanay ko naman ay unemployed. Dahil sa pangyayaring ito at dahil sa dami naming magkakapatid ay nahirapan kami financially. Ako ay scholar ng Cebuana Luwilier Foundation sa loob ng 4 na taon at ngayon ay magtatapos sa kursong Management Accounting. Ako si Jonalyn May Acap, 3 kaming magkakapatid at ang bumubuhay sa amin ay aking single parent na ama. 2 years akong scholar ng CLFI at ngayon gagraduate sa kursong Business Administration, Major on Financial Management ngayong September. Ako si Moises Remetera. Galing ako sa isang broken family. Iniwan ako ng parents ko sa lolo't lola ko nang ako'y 6 years old. Hindi sapat ang kinikita nila para makapag-aral ako. Dati rin akong CLFI scholar at graduate noong 2020. At isa na akong ganap na high school teacher sa isang private school. Welcome to Changing Lives! Ikukwento namin kung paano nabago ng scholarship program ng Cebuana Luwilier Foundation ang aming mga buhay. Kung ano ang mga natutunan namin sa aming college life habang kami ay scholars, what made us wiser and stronger. At mag-share din kami ng mga tips kung paano namin binuno at hinarap ang mga challenges namin sa buhay kasabay ng aming pag-aaral. Sana ay ma-inspire at may matutunan kayo sa aming mga kwento. Hi, Teacher Moy, and hi, Rosella. First time natin ma-meet ng isa't isa, pero nararamdaman ko yung connection natin. Dahil siguro pare-pareha tayong CLFI scholar. In essence, lahat daw ng students ay scholar. Kung hindi ka man scholar na Cebuana, scholar ka pa din ng parents or guardians mo. Agree ba kayo, Teacher Moy and Rosella? Correct ka dyan, Jonely, no? Kaya nga sa mga nanonood na students, mapalad ka at dapat talagang maging grateful ka kung afford ng parents mo na pag-aralin ka. And syempre, hats off din sa lahat ng mga estudyante na self-supporting, na pinagsasabay ang kanilang trabaho at ang kanilang pag-aaral. Pero tayong tatlo, kasama ang more than 1,200 pang mga estudyante, I think ay talagang napakapalad natin, no? Dahil tayo ay napiling scholars ng Cebuana. Naniniwala ang CLFI sa power ng edukasyon na makapagpabago ng buhay ng isang tao. And that's why they are super committed sa kanilang scholarship program at sumusuporta din sila sa alternative learning system na programa ng DepEd. Jonely at Teacher Moy, naaalala niyo pa ba yung araw na natanggap tayo sa CLFI scholarship? Oo naman. Kasi ako, nung araw na yun, nung natanggap ko yung email na ako daw ay pasok na scholar ng Cebuana, grabe, I felt so relieved. Kasi during that time, I was so determined sa paghahanap ng scholarship. Ang dami kong sinend na application sa iba't ibang institution. Then finally, ayan, tanggap ako bilang CLFI scholar at nagkaroon ako ng hope na mapagpatuloy ko yung aking pag-aaral. Ikaw ba, Teacher Moy, ano yung karanasan mo nung natanggap ka bilang CLFI scholar? Yun talagang hindi ko makakalimutang email na natanggap ko, no? Grabe, kasi naalala ko noon, buong Pilipinas yung aplikante doon eh. Pero isa ako sa mga napili. Akala ko nga kukuha kagad ako ng cheque eh. Ikaw naman. Ako naman, nagpapahinga lang ako noon, hawak ko yung phone ko, tapos may biglang tumawag sa akin. Akala ko naman kung sino. Tapos nung sinagot ko, yun yung pinakamasarap na call na natanggap ko. Dahil natanggap daw ako sa Cebuana. And ayun, dahil doon, natanggap ko na rin yung email. Tapos ayun, nagkaroon ako ng opportunity to help my father. Ngayon naman, share naman natin sa ibang estudyante ang ilang important lessons and hacks na natutunan natin noong estudyante pa tayo. Teacher Moy, naalala mo pa ba yung mga top struggles mo at yung mga obstacles mo? At paano mo yun nasolusyonan? Nako, nung nag-aaral ako ng college, ang struggle ko nung nag-aaral ako ay yung time management. Kasi, totoo yun. Dahil sa gabi, nagtatrabaho ako. Then sa umaga, nag-aaral ako. Ngayon, meron akong i-share
na 3 bagay para makatulong sa mga kapwa nating mga students natin, no? Number 1 ay know your priority. Napakahalaga nun na malaman mo kung ano yung pinakamahalagang gawain na dapat mong unahin. And number 2 ay yung pag-list down mo na mga gagawin mo. Kasi kapag nililist mo yung mga gagawin mo, ni isa wala kang kakalimutan. And number 3, siguro kayong dalawa, isa doon sa mga struggle na na-experience nyo. Yung number 3 ay yung bawasan yung paggamit ng gadgets. Oo, kasi yung pag-scroll mo ng pag-scroll, ayun, malaking oras yung nagugugol mo. Makakalimutan mo na yung mga ibang bagay. Totoo yun. At alam nyo ba guys, nung 4th year college na ako, hindi ko na kailangan mag-working student dahil sa naging Cebuano scholar ako, nakapag-focus ako lalo sa pag-aaral ko. Ikaw naman, Rosella, di ba meron tayong mini-maintain na grades? Ilan nga ba yun? Teacher Moy. 85 Yun, tama. 85. Ano naman yung masishare mo sa mga estudyante na para ma-maintain yung grades nila na mataas? Para sa ating mga estudyante na nanonood, meron akong mga i-share na mga tips para ma-maintain ninyo yung mga grades ninyo na magaganda sa inyong school. So una dyan, alamin ninyo yung inyong learning style. Ikaw, di ba, teacher ka? So, alam mo na ang bawat estudyante ay may iba't ibang paraan ng pag-aaral at pagkatuto. So, ganun din tayo. Dapat alam natin kung paano tayo effectively matututo at mag-aaral. Ako, isa akong reader and writer na learner. So, ang effective na technique sa akin ay ang pagtitake ng notes, pagbabasa ng textbook, pagbaverbalize ng mga lesson. So, ayun, alamin nyo kung ano yung babagay sa inyo at humanap kayo ng mga techniques na aangkop doon sa paraan nyo ng pagkatuto. Pangalawa, para ma-maintain yung disiplina at consistency sa pag-aaral, kailangan una, meron tayong motivation, no? Yung internal motivation na ipagpatuloy yung pag-aaral. Kasi ako, that's what keeps me going, yung motivation na mag-aral. Pangatlo, syempre, hindi pwedeng puro aral lang tayo, no? Kailangan i-reward din natin yung ating mga sarili. So, yun yung ginagawa ko. Kung halimbawa, ako yung nakapag-aral na ng mga 1 hour or 2 hours straight, i-reward ko yung sarili ko, manonood akong isang episode. Then, ayun, syempre, gaganahan na ulit ako, may energize ako to study ulit. So, ikaw naman pala, Jonalino, nasabi sa akin ni Sir MJ na magaling ka daw sa pagbabudget ng iyong pera. So, i-share naman natin sa ating mga kapwa-estudyante kung paano nila i-manage yung kanilang mga finances. Kasi 'di ba bilang mga estudyante, sobrang limit lang yung ating limitado pera. lang ang ating budget. Dahil nga estudyante tayo, dahil yung pera natin ay sobrang limitado, dapat inaalam natin yung mga priorities natin. Ano ba yung pangangailangan natin at ano yung mga kagustuhan natin. Pangalawa, dapat, dahil alam mo na yung pangangailangan at yung mga kagustuhan mo, dapat ililimit mo yung mga expenses mo. Unahin mo muna kung ano talaga yung kailangan sa school. Pangatlo, dahil nilimit mo yung mga expenses mo, of course, may masasave ka. At yung masasave mo, pwede mo yung gamitin for future purposes or pwede mo siyang i-invest sa mga iba't ibang bagay. Grabe yun. Balita ko nga, di ba, na nag-i-invest ka daw, sabi ni Sir MJ. Totoo yun. Nag-i-invest ako lalo na kapag may sobra sa mga allowance ko, doon ko siya nilalaan. Para kahit pa paano, kahit bata pa, meron ako nalalaan para sa future ko at para sa sarili ko. Grabe, ang galing naman ni Joey. Mamaya turuan mo kami. After, magkakaroon tayo ng module. O di ba meron tayong micro savings? Pwede ka rin doon, yung mag-ipon. Oo, swak na swak yun sa mga estudyanteng katulad natin. Dahil kahit barya lang, pwede nating ilagay doon, no? Ipunin lang natin ang ipunin. Diba? Tama. Totoo yan. Ako as economic teacher, talagang in-apply ko sa mga students ko yung financial literacy, no? Lalo-lalo na yung pag-iipon. Isa yan sa mga project na ginawa ko sa 4 na section na hawak ko doon sa school. Yes, sa school na pinagtatrabahuan ko. Any banks naman yung binanggit ko doon sa instructions ko. Pero isa sa pinaka-the best na pwedeng mag-ipon ng bata ay yung micro savings natin sa Cebuana Loeillier. More than 150 students yung nagkaroon ng
micro savings. Yes, oo. At alam nyo ba na sa GC ng mga parents, tuwang-tuwa sila dahil yung mga anak nila natuto talagang mag-ipon at nagkaroon talaga ng account. So mga kapwa ko scholars, narinig niyo na ba yung term na inclusive education? Ayan. Kasi yan ang isang important advocacy ng CLFI na lahat ay mabigyan ng pagkakataong makapag-aral, na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan o anumang sitwasyon mo sa buhay. So Teacher Moy and Jonaline, paano nakatulong at nabago ang buhay niyo, ang buhay natin, sa pamamagitan ng Cebuana Scholarship? Ang laki ng pinagbago ng buhay ko nung ako ay naging part ng Cebuana Luwelier Scholarship. Kagaya ng binanggit ko nung una na ako ay galing sa broken family, talagang napakahirap na maranasan yung walang pamilya. Yes. At kasabay nun, nung ako ay nag-aaral, yung pagkakaroon ng problema sa pinansyal, dahil nung nagkasakit yung lolo ko, totally wala nang susuporta sa pag-aaral ko. Kaya dahil sa scholarship ng Cebuana Luwelier, malaking help yon para maipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. At ngayon, 3 years na akong nagtuturo sa isang private school. Malaking ginhawa. Kasi ngayon, ako na lahat yung nagbabayad ng bills namin. Sa akin naman, sobrang laking tulong dahil nga yung tatay ko, dahil siya lang yung nag-iisa na nagpapaaral sa amin. At lahat kami ay puro nasa kolehiyo dahil kami ay sunod-sunod. At meron pa rin pandemya nun, ay napakahirap talaga kasi iisipin niya yung dalawa kong kapatid, tas iisipin niya pa ako. Pero dahil na natanggap ako sa scholarship, kahit papaano naibsan yung financial problem ng tatay ko. Hindi niya na ako kailangan isipin. Isipin niya na lang yung mga kapatid ko kasi meron na nagpo-provide sa akin ng financial. So yun yung nagawa sa akin ng Cebuana Luwelier Foundation. Ngayon nag-graduate na ako, napakalaking bagay nito dahil ngayon ay masuspoil ko na yung mga kapatid ko at lalo-lalo na yung tatay ko na nagpupursige para sa aming tatlo. Dahil makapagtrabaho na ako, magbibigyan ko na rin sila ng allowances, makakatulong na ako sa bahay. Kaya sobrang laking bagay na Cebuana Luwelier Foundation dahil naging isa siya sa mga tulay para makapagtapos ako ng pag-aaral at matulungan yung mga kapatid ko at lalo-lalo na yung tatay ko. Wow! Ikaw naman, Rosella, ngayong gagraduate ka na at nakapag-internship ka na, ano yung mga plans mo looking forward? Sa ngayon, my immediate dream is to get my certificate, yung Certificate of Management Account. Ayun. So, parang dati, suntok sa buwan lang yung ganyang certification kasi grabe, parang di ko reach. Pero dahil sa Cebuana Luwelier Scholarship, parang nagkaroon ako ng hope na, ay, kaya ko pala, pwede pala. Diba? Na I can dream as high as the sky, ganon. So, nagkaroon ako ng hope, ng opportunity na i-pursue yung ultimate goal ko as an accounting student. Diba, sobrang laking tulong ng scholarship na ito sa ating mga buhay. It's very life-changing. Kaya nga, Jonaline, can you please share sa ibang mga estudyante kung paano nga ba mag-apply dito sa ating Cebuana Luwelier Foundation Scholarship? The Cebuana Luwelier Foundation gives a financial assistance of 20,000 to 50,000 pesos per semester. Bago na pala. Diba? Parang gusto ko ulit mag-aral. Para maging Cebuana Luwelier Foundation Scholar, ito ang mga requirements. Una, you must be a Filipino citizen. Pangalawa, you must be enrolled in an undergraduate college course in business, accountancy, IT, or engineering. Pangatlo, must be a Cebuana Luwelier client or his or her children, siblings, or spouse with proof of transactions with Cebuana. Pang-apat, must have Cebuana Luwelier micro-savings account and Cebuana Luwelier 24K loyalty card. Pang-lima, should have a total annual family income not exceeding 500,000 pesos. For more information, visit cebuanafoundation.org at pumunta sa Contact Us. Mayroon kaming digital form doon na maaari niyong fill upan.
Abangan ang live broadcast na isasagawa ng CLFI Scholarship Team. Sasagutin nila ng live ang inyong mga katanungan tungkol sa scholarship program. Thank you all for joining us today. This informative show is brought to you by Cebuana Luwilier Foundation. Don't forget to prioritize your needs and, of course, focus on your long-term goals. Students, don't give up on your dreams. Stay motivated. Kung kaya namin, kaya niyo rin. Thank you, Cebuana Luwilier Foundation, for changing our lives.